Heto na, Kim at Paulo dito daw ikakasal at hindi sa Maynila. Ayon sa kapatid ni Kimi, viral. Ang mga aringungaw ng kasal ay pumapalibot kina Kim Chiu at Paulo Avellino bilang reaksyon ng mga tagahanga. Ang mga chismis sa mga celebrity ay madalas na pumupo ng malawak na atensyon at kamakilan sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay muling natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng mga online na pag-uusap matapos ang mga haka-haka tungkol sa isang posibleng kasal di umano ay hindi sa Maynila, ngunit sa ibang lugar sa Pilipinas. Ang talakayan ay mabilis na nakakuha ng traksyon sa mga social media platform, lalo na sa mga tagahanga na malapit na sumunod sa mga update tungkol sa dalawang bituin na kilala bilang Kim Pao. Ang espekulasyon ay nagsimula sa mga online na talakayan at komentaryo ng tagahanga, kung saan ang ilan ay nagsasabing ang isang miyembro ng pamilya ni Kim ay maaaring nagpahiwatig ng mga plano tungkol sa isang lokasyon sa kasal sa hinaharap. Bagamat walang opisyal na pormasyon na ginawa si Kim Chiu at Paulo Avellino, mabilis naman na naging viral ang mga paksa na nagpapakita na matinding interes ng publiko na pumapalibot sa mag-asawa. Lumalag ang pampublikong pagkahumaling kay Kim at Paulo. Nakuha ni Kim Chiu at Paulo Avellino ang atensyon hindi lang dahil sa kanilang mga individual na karera, kundi dahil din sa kanilang on-screen chemistry at public interaction. Sa paglipas ng panahon na obserbahan ng mga tagahanga ang mga sandali na binibigyang kahulugan nila bilang mga palatandaan ng pagiging malapit at paggalang sa isa't isa. Ang mga sandaling ito na kadalasang ibinabahagi sa pamamagitan ng mga panayam palabas sa telebisyon at mga pampublikong kaganapan ay nagpasigla sa pag-uusisa tungkol sa tunay na katangian ng kanilang relasyon. Sa kabila ng sigasig ng mga taga-suporta, ang parehong mga kilalang tao ay nananatiling maingat na pinipiling hindi gumawa ng mga direktang pahayag tungkol sa mga personal na bagay. Ang pagpapasaya na ito ay humantong sa tumaas na haka-haka dahil ang mga tagahanga ay madalas na nagbabasa ng mga kilos, ekspresyon at pakikipag-ugnayan sa mga pampublikong pagpapakita. Ang mga alingaw nga sa lokasyon ng kasal ay spark online debate. Ang pinakahuling buzz ay nakasentro sa mga pahayag na kung ikakasal sina Kim Chiu at Paulo Avellino, maaaring maganap ang seremonya sa labas ng Metro Manila. Ang ilang mga tagahanga ay nag-iisip na ang kasal ay maaaring isinagawa sa isang mas pribado o makabuluhang lokasyon, posibleng sa isang probinsya na kilala sa magandang tunawin at mapayapang kapaligiran. Ang mga talakayan ito ay nakakuha ng momentum ng mga online na komentarista ay sumangguni sa mga di umano'y mga pahayag na iniugnay sa isang taong malapit kay Kim Chiu. Bagamat hindi opisyal na napatunayan ang mga pahayag, sapat na ang mga ito upang mag-apoy ng pananabik at debate sa mga taga-suporta. Maraming tagahanga ang nagpahayag na saan man magaganap ang kasal kung mangyayari man ito. Masaya sila hanggat nakatagpo ng kagalakan at kapayapaan ang mag-asawa sa kanilang pinili. Binigyan diin ng iba na ang mga personal na milestone tulad ng kasal ay dapat manatiling pribado at walang pressure. Mga reaksyon ng tagahanga, suporta, kagalakan at pag-iingat. Ang mga online na reaksyon ay mula masigasig na suporta hanggang sa maingat na mga paalala tungkol sa paggalang sa mga hangganan. Ang ilang mga tagahanga ay hayagang nagpahayag ng pag-asa na sa kalaunan ay kumpirmahin ni Kim at Paulo ang mga chismis, habang ang iba ay nag-iin na hindi dapat palitan ng mga pagpapalagay ang mga katotohanan. Nagbahagi ang mga taga-suporta ng mga mensahe na nagpapahayag ng kanilang mga hangarin para sa kaligayahan, katatagan at katuparan para sa parehong mga bituin. Kasabay nito, inamin ng marami na ang interes ng publiko ay hindi dapat lumampas sa kahalagahan ng privacy at personal na pagdidesisyon. Ang pinaghalong pananabik at pagpigil na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa kultura ng mga tagahanga, kung saan ang mga paghanga ay lalong sumasabay sa paggalang sa mga personal na spasyo. Reading between the lines, pampublikong itsura at reaksyon. Madalas itinuro ng mga tagahanga ang mga reaksyon ni Kim Chiu sa mga panayam bilang mga plano. Sandali na pumukaw ng espekulasyon, napansin ng mga manunood ang kanyang mga ngiti, tawa at paminsan-minsang nagpapakita ng sorpresa kapag may mga paksang nauugnay sa mga relasyon o kasal. Bagamat kadalasang nakakagaan ang loob ng mga sandaling ito, binibigyang kahulugan ng mga tagahanga ang mga ito bilang banayad ng mga pahiwatig, kahit na may mga naturang interpretasyon ay nananatiling subjective. Napansin din ng mga taga-masid na ang mga aksyon at wika ng katawan sa halip ng mga salita ay kadalasang nagpapasigla sa mga online na talakayan. Gayunpaman, ang mga analyst ng industriya ay nagpapaalala sa mga madla na ang mga pakikipag-ugnayan sa telebisyon ay hindi palaging maaasahang mga tagapaywatig ng mga pribadong katotohanan. Ang kahalagahan ng legal at personal na pagpipilian
Sa mga talakayan tungkol sa mga potensyal na plano sa kasal, binigyang diin ng ilang mga tagahanga ang kahalagahan ng legalidad at personal na kagustuhan. Sa simbahan man, hardin o pribadong venue gaganapin ang kasal. Marami ang sumasang-ayon na ang pinakamahalaga ay legal na kinilala at makabuluhan ang unyon sa mga nakakasangkot. Ang damdaming ito ay nagpapakita ng isang mas malawak na pag-unawa ng mga moderno relasyon at kasal ay hindi na sumusunod sa isang sulong formula. Ang mga pagpipilian tungkol sa mga seremonya sa malalim na personal at naiimpluwensya ang mga halaga ng pagsasaalang-alang ng pamilya at individual na kaginawaan, charity and public good. Kim Chiu's recent activities, higit pa sa mga alingungan ng relasyon, si Kim Chiu ay gumagawa din ng mga headline para sa kanyang mga charitable initiatives. Kamakailan inanunsyo niya ang isang charity bazaar kung saan maaaring bilhin ng mga tagahanga ang kanyang mga pre-loved na fashion item na may nalikom para sa mga layuning pagkawang gawa. Nakatanggap ng positibong feedback ang inisyatiba dahil pinuri ng iba si Kim sa paggamit ng kanyang plataforma para tulungan ng iba. Itinuto rin ng mga tagahanga ang kaganapan bilang isang pagpapakita kanyang pagkakabukas palad at pangako sa pagbabalik, mga katangiang matagal nang napamahal sa kanya sa mga publiko. Ang charity sale na nakatakdang tumakbo sa loob ng ilang araw ay nakakuha ng atensyon hindi lamang para sa layunin nito kundi pati na rin sa posibilidad. Puro speculative na maaaring magpakita si Paolo Avellino para magpakita ng suporta, paggalang sa malikaing gawain at wastong pautang. Sa gitna ng kasabikan, lumitaw din ang isang isyu na nauugnay sa pagmamay-ari ng content sa mga komunidad ng tagahanga. Isang malikaing profesional na ang nagpapahayag o nagpahayag sa publiko ng mga alalahanin tungkol sa naidit na nilalaman na ibinabahagi ng walang wastong kredito o may mga inalis na watermark. Nagdulot ito ng mga talakayan tungkol sa ethical na pag-uugali ng mga tagahanga at ang kalagahan ng paggalang sa malikaing paggawa. Maraming tagahanga ang sumang-ayon na ang pagsuporta sa mga celebrity ay dapat ding isama ang paggalang sa gawain ng mga editor, photographer at content creator na nag-aabang sa kultura ng fandom. Ang insidente ay nagsisilbing paalala na ang sigasig ay hindi dapat magdulot ng pagiging patas at pagkilala. Mga trend sa social media at ang kapangyarihan ng fandom. Madalas na nag-trend sa social media sina Paolo Avellino at Kim Chiu na nagpapakita ng lakas ng dedikasyon ng kanilang fanbase. Ang mga hashtag na naedit at mga video at mga thread na talakayan ay kadalasang nagtutulak sa kanila sa mga trending na paksa. Bagamat ang visibility na ito ay nagpapakita ng malakas na suporta, pinalakasin nito ang mga alingaw na nagpapahirap sa paghiwalay ng nakumpirmang impormasyon mula sa haka-haka. Pansinin ang mga taga-masid ng media na ang viral trend ay maaaring mabilis na humubog ng mga salaysay kahit na walang mga opisyal na pahayag. Katahimikan bilang isang anyo ng pagpili. Kim Chiu, Paolo Avellino, kung bakit nag-i-enjoy silang makatrabaho ang isa't isa. Kadalasang binibigyang diin ng mga tagaloob ng industriya na ang katahimikan ay hindi dapat ipagmalaki o ipagkamali bilang kasunduan o pagtanggi. Ang mga kilalang tao tulad ng iba ay maaaring pumili na magsalita lamang kapag handa na sila o kapag may kukwentong bagay na ibabahagi. Ang balanse sa pagitan ng papublikong interes at privacy. Ang sitwasyong nakapalibot kina Kim at Paolo ay binibigyang diin ang masilang balanse sa pagitan ng papublikong interes at personal na mga hangganan. Bilang mga public figure, natural na nakakaakit ng atensyon ang kanilang buhay, ngunit lumalaki ang pagkilala na hindi lahat ng aspeto ay kailangang ibahagi o ipaliwanag. Ang mga tagahanga at komentarista ay higit na nakakaalam na ang haka-haka ay mag-aaring maglagay ng higit kinakailangang panggigipit individual, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa mga personal na bagay tulad ng kasal. Isang patuloy na kwento na walang pangwakas ng mga sagot. Sa ngayon, nananatiling ganoon na lang ang napapabalik ng kasal. Isang chismis na walang opisyal na kumpirmasyon. Nagpapatuloy ang pag-uusap sa mga online na espasyo na pinakalakas o pinalakas ng pag-asa pagkamausisa at paghanga. Ang nananatiling malinaw ay patuloy na inuutusan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang interes ng publiko, hindi lamang dahil sa kanilang normal relationship, kundi dahil sa kanilang profesionalismo, charitable efforts at kakayahang kumonekta sa mga audience. Ang mga viral talakayan tungkol sa isang posibleng kasal sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal ng mga tagahanga para sa parehong mga bituin, habang nagpapatuloy ang mga haka-haka tungkol sa lokasyon at timeline. Walang na-verify na impormasyon ang inilalabas upang kumpirmahin ang mga claim na ito. Habang nakabukas ang mga pag-uusap, pinipili ng maraming taga-suporta ang positibong aspects o aspeto nagnanais na kaligayahang sumuporta sa mga pagkukusa sa kawanggawa at nagpo-promote ng magalang na pag-uusap. Isingawa man o wala ang mga plano sa kasal,
nananatiling maimpluwensyang figura sina Kim Chiu at Paolo Avellino na ang mga aksyon na parehong on at off cam screen ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atensyon at paghanga hanggang sa lumabas ang mga kumpirmadong detalye na nanatili ang kwento bilang isang paalala ng kapangyarihan ng fandom, ang bilis ng social media at ang kalagahan ng pagbalanse ng kuryosidad ng may paggalang. Kaya naman abangan natin ang magiging susunod na update o kabanata tungkol sa mga isyong ito dito lang